inaasahan, ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyong magkabago. Express. Tayo sa second topic kung saan tatalakayin natin kung paano magpamiyembro sa SSS ang mga employers. Ibigay natin ang buong atensyon sa ating susunod na speaker na magdidiscuss ng SSS membership, coverage, and benefits of employers. So, I believe madaming mga naka-join ngayon na employers. So, let us warmly welcome the Senior Communications Analyst of the Member Education Department, Mr. Joven Salera. Let us all give him a warm virtual round of applause. Maraming salamat po, Ma'am Neds and Sir Rodel. Ayan, so let me just, ayan. So mga kaskwela, no, ang ating po pag-uusapan ngayon ay ang ating pong kaagapay or katuwang, no, sa pagbibigay ng proteksyon, no, ng ating pong mga empleyado. Ayan. So ito po, napakahalaga po talaga ng ginagawa nito sa ating pong lipunan. Hindi lang po sa pagko-cover kay SSS, no. So ito po yung ating pong mga employers. Okay? So ito pong ating employer, ano po ba or sino po ba sila, no? So under the Republic Act 11199 or the Social Security Act of 2018, masasabi natin, no, na ang isang employer, no, ay any person, natural or juridical, domestic or foreign, no, who carries on in the Philippines any trade, business, industry, undertaking, or activity of any kind and uses the services of another person, no, who is under his order. Ayan. So ang exempted dito ay yung mga government instrumentalities, no, political subdivision, branches o yung mga masasabi natin nasa mga government offices. So yun po, no? At bilang employer, no, masasabi po ba natin na kung tayo ay may business ay mako-consider tayo as employer? Yan. So maaari po, no? Even yung ating pong mga negosyante, no, na mga single or sole proprietor, even yung mga mag-partners na nag-put up ng business, no, yung ating partnership. At syempre, nandiyan yung mga malalaking kumpanya, no, may mga multi-billion or national, local, or international na mga companies. So, nandiyan yung mga corporations and associations. And eto nga, no, yung kakatapos lang na topic ni Sir Jeric, no, yung ating pong mga household helper employers. Ayan. So, yun po, yung ating pong mga employers. Okay? Siyempre, bilang employer, bago po tayo masabi na may isang, sabihin natin, empleyado, no? We need to be registered as a company, no, or as a business, no. So dito sa Pilipinas, ang ginagawa po natin ay may ease of doing business na po tayo, no? So with the launching of the national government initiated the Central Business Portal or currently the Philippine Business Registration or yung PBR, no? So dito po magre-register ang mga sabihin natin soon to be, no, na mga employers po natin. Ayan. So ito po, no, ay pagbibigay ng mas mabilis na registration, no? Kumbaga one-stop shop para sa mga employers po natin. Okay? So dito po pipiliin nila kung anong klase ng business ang kanilang pinuput up, no? It's either sole proprietorship, partnership or corporation. So doon po natin i-register yan. And also, no, once na tayo ay mabigyan na ng ating pong employer ID number, no? So ito po ay kailangan na i-submit ninyo kay SSS, no? So you will be given 30 days para po sa registration, no? Upon submission, kailangan din po nito, no, yung ating pong R1. So dalawang copy po ito. Dapat po i-accomplish ito ng maayos at, no, kung halimbawa po wala po tayong copy ng R1, maaari naman natin itong i-download, no, sa ating pong website, no, sa www.sss.gov.ph. And also, no, once na tayo po ay nakapag-register, so kailangan mag-report tayo kay SSS. Hindi lang po para i-report yung business, kung hindi magkaroon din tayo ng idea sino ba yung mga maaaring makatulong sa atin, no, sa magpagre-report or even do sa any documentations natin, particularly para sa ating pong mga empleyado. So yun po ang kailangan natin, malaman natin ang ating accounts officer din. Okay? And if ever, no, nag-fill out tayo ng R1 and then a few years or a few months, no, meron po tayong mga pagbabago or any amendment
no, sa ating pong company. It's either nagbago tayo ng employer name or business address, no? Kasama diyan yung bago ngayon na kailangan talaga natin yung email address. Ayan. And also, dun sa mga contact information, no, kung halimbawa kailangan nyo pong palitan or nagbago po kayo, nag-update po kayo, so i-update nyo pa rin po si SSS. Lalong-lalo na, no, kung halimbawa pati yung pagkakaroon ng nature of business, bago po yung inyong business, kumbaga na maaari po yung ating pong pagde-designate, no, kung nasaan po ba tayo na kinds of business, even the local or sabihin natin legal personality na maaaring kumbaga makikipag-coordinate or makikipag-communicate kay SSS. Yan. So kailangan po natin yan na ibigay kay branch po, no? So ang kailangan po natin sa employer data change request, no, ay mga supporting documents. Ayan, maliban dito sa ating form na ibibigay sa SSS. Okay? Ayan. So dito sa ating pong pagiging employer, no? Ayan. So ngayon po ay kailangan na, no, na meron tayong online account or kailangan naka-register tayo sa ating pong website as an employer. Ayan. So maliban dun sa ating pong mga documents na ginagawa, syempre nandito na yung pagkakaroon natin ng transaction kay SSS. So nandito na yung pagre-report, no, ng contributions ng inyong mga empleyado, no, pagre-remit, pagko-collect ng mga payment para dun sa ating mga loans, even yung pagpapasa ng mga documents, no, para dun sa sickness or maternity benefit at pagsucertify, no, ng mga benepisyo or pribileyo para sa ating pong mga employees. So gagawin natin yan online po natin, no, at para po gawin po ito, no, so nandito po ang ating pong how-tos, no, para dun sa ating employer registration. Okay, so we have 3 phases of registration dito sa employer registration po natin. Okay, so unang-una, syempre pupunta muna tayo sa ating pong website, no. So i-click natin yung ating pong search, no, tab, and then type www.sss.gov.ph. Okay? Tapos i-hover down po natin dun sa create my SSS account or login. So once na naktik na natin yan, okay? So click create account and then piliin ang icon na regular employer. Ayan. Kung regular employer, no, maaaring kayo ay sole proprietor, no, isang corporation or partnership, no, or any business, no. If ever naman kayo po ay household helper na employer, no, so meron din pong icon para dyan, no. Pero if you are a regular employer, so just click that and then, no, pupunta na tayo dito sa ating pong pag-fill out ng mga requirements natin na informations. Okay, so nandyan, number 1 po dito ay yung business address po natin. Kasi dito malalaman kung saan po kayo SSS branch, no, na mayroong sabihin natin jurisdiction. Ayan. So malalaman natin kung sino pong hahawak sa inyo, makakatulong sa inyo, mag-a-assist sa inyo na branch po natin. And also, no, syempre nandiyan yung mga contact informations, no. Nandiyan yung ating pong user ID, no, na gagamitin po natin, no. Ayan. So hopefully kung halimbawa po ay tapos na tayo dito and, no, nagamit nating user ID dapat inclined dun sa company, no, maaring ito po ay ginagamit nyo as your tagline or yung mismong business name, no, okay lang din po yan. And then yung cellphone number, ayan, yung cellphone number dapat available po yan, hindi po personal lamang, no, na ginagamit na cellphone number. So dapat para sa business nyo po talaga yan. Okay, and then company email po. Okay, so by the word itself, dapat company email, hindi personal email. No, it's hindi po pwede na email ng HR, hindi po pwede email ng taga-accounting, no, or accountant ninyo, no, hindi po pwede. Dapat yung company email. Pero syempre, kayo na po ang mag-uusap kung sino maghahawak niyan. Sabi nga nila may kumbaga cold war between the HR and the accounting, no, pero feeling ko hindi naman totoo 'yon kasi nagkakaroon naman talaga kayo ng magandang ano, no, samahan diyan, no. Pero in any way, no, so dapat yung email address po na 'yan ay gagamitin natin yung company email. Okay?
So once na okay na tayo diyan, just click I'm not a robot and yan, click submit po. Ayan. So i-click din natin no yung I accept the terms of service and click submit. And then magpa-prompt no na kung halimbawa po okay na tayo dun sa mga information na double check na po natin, just click yes, no? Pero kung halimbawa may i-edit pa kayo, no? Yan. So, pwedeng yung i-X or no, and then you can edit it, ano? Kung okay naman na tayo, just click yes, and then meron pong confirmation message na mag-a-appear. And, no, kailangan makita ninyo ang email po na galing kay SSS. Doon po kasi nakalagay ang ating hyperlink para dun sa second phase ng ating pong registration. Okay? So, sa ating second phase ng registration, it's a continuing, sabihin natin, pag-fill out ng mga information, no? Para dun sa mga ibang information company. So, nandito, nakalagay yung ating pong authorized signatory, no? And then, yung mga informations po nila, no? At kung halimbawa po, no, kung kayo ay single proprietor, yan, pwede nyo i-click yung tick box ng single proprietor. Yes po yan. But if you're not naman, just leave it na walang any marks, no? Ayan. So, dito ay makikita nyo if for single proprietor or for regular employer din. Okay? So once na okay na tayo dun sa mga informations, no, na nilagay natin kasama diyan yung ating authorized signatory, no, yung employer authorized signatory details din, no. So i-click lang natin yung next and then ayan, so magpa-prompt uli yung message na kumbaga pinapa-check uli sa inyo kung okay na lahat ng mga information. Okay, once na okay na tayo dyan, just click yes. And magkakaroon ulit tayo ng confirmation message. So makaka-receive din po kayo ng notification kay SSS, no, sa inyong mga email. Okay, and then the third phase ng ating registration ay yung pag-check na ng ating pong information na ibinigay papunta dun sa concerned branch, no, kung saan po kayo sabihin natin makikipag-coordinate. Okay, so the SSS servicing branch will validate the employer's registration. Okay, ayan. So if approved, an email notification will be sent to the company's registered email, allowing the company to set a password na. Okay? So sa pagsiset natin ng password, most of the time, no, parang nagiging ginagawa nila ay kung ano po yung mga tagline, ano po yung mga maaaring naka-include doon sa company. So okay din po 'yun, no? Pero dapat madali pong matandaan, no? At dapat hindi lang, no? Ito payo na lang din po, na advice na lang. Hindi lang dapat isang tao, no, ang makakalam, no? Pero hindi naman ganoon karami. Maybe 2 or 3 persons ang nakakalam. Just in case kasi, no, magkasakit yung isa or sabihin natin ay mag-apply dun sa ibang company, no, yung isang nakakalam ng user ID and password mo. So mawawalan na po kayo ng access. So ganun po, no. So kung halimbawa naman na na-reject naman yung ating pong pag-a-apply ng online registration, no, the SSS will notify the employer via the company email. And then sasabihin dito ano yung rason ng registration. Okay? Sometimes, no, there are employers po na nagre-register pero delinquent employer. What do we mean by that, no? Ang delinquent employer po kasi ay hindi sabihin natin pagre-report, at the same time hindi rin pagre-remit ng tama kay SSS dun sa mga contribution or loan payment, no, ng kanilang mga employees. So minsan pinapayagan pa rin, no, na makapag-register, no, ng ating pong mga branches itong mga employers na mga delinquent dahil para matuto at maturuan sa makabago at yung mga technical na paraan at maging maayos na yung kanilang records, no. So ganun po, mas maganda kung halimbawa man, no, na-reject po ito, yan, mas maganda makipag-usap dun sa ating SSS branch or sa kung saang office man, no. Baka mamaya large account pala ang may hawak po sa inyo, no. Kapag large account po kasi it's either 50 or more or 100 plus yung kanilang mga employees, no. So kapag ganun po, sa kanila kayo makipag-usap and then makipag-reconcile kung anong pa man yung mga dapat nyong ayusin para magkaroon na kayo ng registration kay SSS. Okay? So for approved registration, no, meron po tayong matatanggap na email.
So dun po nakalagay, no, yung ating pong hyperlink, no, which madedirect na dun sa password setting page po natin. No, so alphanumeric po ang ating pong password, no? At sabi ko nga, dapat hindi lang isang tao ang makakaalam nito. It's either dalawa or tatlo, pero wag naman sa lahat, no? Or wag naman ganun karami, no? Kasi alam naman natin kung gaano kahalaga, no? At sabihin natin medyo ang pagkakaroon, no, ng access sa ating pong employer account talagang kumbaga big deal, no, na masasabi po natin. Ayan. Pero just in case, no, at okay naman na tayo sa pagsiset natin ng ating password, no, yan. You may now log in to your employer account. So it's much better na ito po, no, ay atin pong sabihin na explore, no? Ayan, i-check, tignan mabuti, no, kung paano po ito nagagawa. Ayan. So mas maganda po 'yan, no, kahit wala po tayo pang any transaction kay SSS, magkaroon na kayong idea, no? Ano po ba yung mga nasa loob ng ating employer account? Ayan. So kung ano po ba yung maaari niyo pong gawin po dito. Okay? Ayan. So maliban dito sa pagkakaroon ng ating pong online account, no, as an employer, ito po yung mga responsibilities ng ating employer. Okay? So dito po, no, may mga iba't ibang responsibilities ang ating employer. Una, syempre nandiyan yung pagre-register ng business. Pangalawa, pagre-report ng employees, no? Third, remit ng contributions and loan payments, no? Fourth, no, produce employment records. Ayan. So pag kinakailangan lang din naman po 'yan. And fifth, no, yung other obligations. So dun muna tayo sa umpisa, no, sa pagre-register ng ating business. Okay? So for our registration of business, magi-start tayo ng coverage, no, on the first day of operation. So this is under the Republic Act 11199, no, section 10 po natin. At no, kung halimbawa yung iba, no, ay hindi pa naman totally, no, na nakakapagsabi na nag-start ng operation dahil halimbawa ganito, no, isang computer firm ang ating pong company. Pero wala po kayong mga IT pa, no? Wala pa kayong mga encoder, wala pa kayong mga computer technicians, no? Ang nangyari ay meron pa lang kayong isang empleyado. At ang isang empleyado na to, siya ang naglalakad ng inyong mga registration of business, no? Siya yung during that time, siya na rin yung naghahanap ng mga magiging employees ninyo, no? So on that note, no, dapat ay kino-cover nyo na rin siya, no? At doon na rin po mag-uumpisa yung kanyang first day of employment. Sa pag-uumpisa, no, na paghahanap, paggagawa, no, ng mga trabaho na dapat maumpisahan yung business. Okay? So yun po ang ating tinitingnan. So again, first day of operation po. Once na meron na tayong employer ID number. Okay, so the form that we need, no, sinasabi nga natin yung SS Form R1, yan, or the employer registration. Okay, at dito po, kailangan nga natin na meron tayong employer ID number at employer registration. Okay, and then the second part, no, ng ating responsibilities as an employer, no, reporting of employees. So ang start ng coverage natin, no, first day of employment. So dito po sa ating coverage ng first day of employment, minsan nagkakaroon po ng idea na, uy, employment date nito ay kung kailan ako nag-report, no? Or kung kailan yung cut-off. Hindi po. Dapat kung kailan mismo siya nag-umpisa, no? Dahil ang pagre-report naman natin, no, sa ating po mga employees, no, ay pagkatapos ng month na kumbaga applicable, the following month pa naman. So magkakaroon kayo ng leeway or mahabang panahon para makapag-report. Kung halimbawa, pumasok yung empleyado nyo, no, ng August 22, pero ang cut-off period nyo ay August 30 pa. Ayan. So hindi nyo pwedeng i-report siya ng August 30 dahil yun yung cut-off period nyo. Dapat mag-i-start siya at makukompute nyo na yung kanyang kinita from August 22 up to August 30. At ito po ay re-report nyo the following month, sa September na. Okay? So, ganun po siya, ha? Baka po kasi yung iba ay ginagawa ay sinusunod kung kailan sila nagre-report kay SSS din. Okay? Ayan. And then, sabi nga natin, you have to report it within 30 days from the actual employment date. So, ibig sabihin, mas mahaba pa yung panahon just in case
hindi lang isa, no? Hindi lang dalawa, may 10 o mahigit pa ng mga empleyado, no? So dapat yung actual employment date nila ang ire-report. Okay? Para dun sa mga bagong empleyado po ng inyong company, no? Ang atin pong kailangan ay yung ating pong pagre-report sa ating R1A. So you can do this online din po. Kaya nga sabi ko sa inyo, napakahalaga na meron na tayong online account, no, as an employer. Okay? So doon po natin igagawin po ito. Okay? And no, sa pagre-report po, no, employees are as defined under the section 8 ng Republic Act 11199, no, are any person who performs services, no, for an employer, either mental or physical efforts, and receives compensation. So dito po tinitingnan natin yung kumbaga yung employee-employer relationship din. Okay? So tinitingnan po natin yung fourfold test na sinasabi. Ayan. Okay, so i-check po natin 'yan kung talagang kayo ba ang nagbibigay ng wage, no? May karapatan ba kayong mag hire and fire, no? Then kung ano pa man yung maaaring maging evaluation nyo sa empleyado, no? So, yun. So, yun po yung mga ating pong tinitingnan din. Okay? And report all employees for coverage regardless of their employment status. Sir, 2 weeks lang to sa amin, no? Kailangan ko pa bang i-report? Sir, every month halos nagbabago yung empleyado natin. Kailangan bang i-report? Ay, sir, hindi pa namin nire-report to kasi regularity pa lang ang aming pinagbabasihan bago i-report. So, dapat maka 6 months siya. So, hindi po. So, again, regardless of their employment status, no? Mapa ito man ay regular, casual, project, no? Seasonal, fixed term, or probational. Basta nakakatanggap ng any compensation. Mapa-allowance man ang tawag niyo po dyan, pero any monetary, sabihin natin, allowance po, binibigay niyo sa kanya. So, dapat i-report niyo po siya. Okay? Sir, what if kung halimbawa 1 month lang, no? Sa 1 month na yun, ay 2 days lang siyang pumasok. I-report niya pa rin po. Kahit isang araw lang po yun, no? May minimum po tayo sa pagre-report naman ng ating pong mga employees. Okay? So, may minimum amount po yun na ikakaltas nyo sa empleyado, and then minimum amount din na ikakaltas or ibibigay ng employer. Okay? So, yun po ang ating tinitingnan. Sir, what if kung halimbawa ang pinag-usapan namin ay 15,000 ang kanyang sahod? No? So, first month, 15,000, yun ang pinag-usapan naman namin. Pero the following month ay nagkaroon siya ng OT, no? Nagkaroon po kami ng mga panahon na kailangan niyang pumasok kahit na day off niya, no? So, tumaas yung sahod niya, sabihin natin naka 19,000 siya, no? So, ibig sabihin po, maaaring tumaas or bumaba yung ating contribution. Hindi po siya fixed. No, hindi po pwedeng ang pag-uusapan ninyo ay kung ano lang yung ating pong pinirmahan na kontrata, no? So hindi po, dapat po depende 'yan sa sinasahod. So again, sabi ko nga sa inyo, no? Kahit minimum 'yan or umabot sa mas malaking sahod depende sa pinag-usapan, i-report niyo pa rin po 'yan. Okay? And then, no, dito sa ating pong pagre-report, no, kailangan i-register po natin yung kanilang SS number, no, sa ating pong employment report or R1A. Ayan. So dahil kailangan po natin silang i-report, no? Dahil bago sila, yan, gagawin po natin ito. Sir, what if kung wala na sa amin yung empleyado? Okay? So dito rin po 'yun ginagawa online. Okay? Kung mapapansin nyo at the right part ng ating screen, no, at the blue portion, no, ng ating tab, nandiyan yung edit or delete. Well, basically you cannot delete any employees. Okay? You just need to report that. So, pwede po siya na i-report nyo. Pero ito ha, nakatag po siya as terminated, pero hindi po yan terminated na pangit yung magiging pangit yung magiging nakalagay sa COE niya. Hindi po, kay SSS lang yon. Ngayon, pwede yun. Yung terminated na term kay SSS, gagamitin lang po namin yun. Nawala na si empleyado sa inyo. So, it's either separated sa inyo o kaya si employee ay awol na or resign. No? Or baka mamaya deceased na si employee. Ayan. So, dito nyo po i-report siya. Okay? Sir, kapag ni-report na po ba namin dito, hindi na kailangan magpasa ng R1A na physical form? No need na. No? Pero may mga certain instances na kailangan pa rin ng R1A, depende dun sa case ng member.
no? For example, no, mga 5 years, 10 years ago, 3 years ago, no, ni-report nyo na yung empleyado po na yon, and then nakikita nyo pa rin sa inyong online account. So ang gagawin po natin, no, ay pinapagawa ng accounts officer yung manual form ng R1A, and then i-indicate doon kung kailan po siya nag-umpisa, and possible na kung kailan po siya nawala doon sa inyong trabaho o sa inyong company, no? At ito po ay magsisilbi po na document, no? Talagang nire-report niyang wala na po siya sa inyong company, no? Ngayon, just in case, ito pa. Sir, nai-report na namin dito sa online sa R1A, pero nakikita pa rin po namin yung kanyang pangalan dun sa amin pong online account every month, no? For 2 months po, nandito pa rin, pero 2 months na po siyang wala at ni-report ko na rin po siya dito, no? So most of the time, ito yung nagiging reason. In case na ang ating pong nai-report na employee ay nagtrabaho ng bago, so ibig sabihin, hindi pa siya nare-report ng bago niyang employer. Okay? So hihintayin natin na mai-report siya ng bagong employer kung siya ay nagtrabaho ulit, no? So regardless kung yung company na yon ay malaking company or maliit na company, so dapat i-report 'yan. Okay? Ngayon, pangalawang reason, sometimes no na-report na natin hindi nagtrabaho si member, hindi po 'yan basta-basta mawawala, no? Ine-evaluate, ina-assess pa ni SSS 'yan kung talaga po bang wala na sa inyo yung empleyado. So minsan 2 months, 3 months, no, tsaka po siya nawawala, no? Yan, kapag halimbawa totally hindi naman talaga siya nawala pa, again, sabi nga natin, makipag-coordinate na sa inyong accounts officer. Okay? So once na okay na tayo diyan, na-edit na natin. So dito, ano, makikita natin na na-edit natin yung monthly earnings, no, ng ating pong empleyado. Makikita rin natin yung kanyang employment report, no? So nandito yung date of employment niya. So editable to. So kayo po ang maaaring magsabi sa amin. And then, no, yung position, napakahalaga nito, no? Kasi tinitingnan natin yung pagkakataon na siya ay ma-distinguish depende sa kanyang position. Kasi minsan ganito yan. Monthly earnings 10,000 pero ang position manager, no? So tinitingnan natin, double check natin. Kahit na naipasa niya, na-submit niya yan, pag nakita na SS, parang hindi naman siya akma dun sa kanyang position at sa kanyang sinasahod. Okay? So yun po ang ating chine-check. Okay? Although minsan naman di na natin masasabi, may mga pagkakataon talaga yung pag ating pong mga positions, no, ay maganda naman minsan sa pandinig, minsan naman yung kanyang earnings ay mababa naman talaga. Pero yun po, sabi nga natin, ina-assess po yan, no, ina-evaluate ng ating mga accounts officer. Okay? So kung wala na tayong problema, no, lahat ng mga employees natin na bago ay nailagay na po natin, na-edit na po natin, na-i-add na po natin to, na-update na natin, no, just click submit list. Ayan. So kapag na-submit na po natin yan, papasok yan sa system ni SSS at, no, maaaring yung i-double check din, no, yung inyong mga empleyado kung talaga rin na kanila yung SS number na ibinigay. No, minsan kasi nagbibigay ng mga maling SS number. Ayan. So hindi yan, magpa-prompt po yan dito, no, na hindi po para dun sa empleyado na yon yung SS number na ibinigay ninyo. So made-double check nyo na kagad. Okay? Ayan. So again, this is the online reporting po natin. And this the form na R1A, ito yung physical form naman po natin. Ayan. So if ever we have to sabihin natin to report yung bago po nating mga signatories, ayan. So ito naman po yung L501. So magdedepende sa branch kung ano kailangan yung i-submit, no, ng mga documentations para mapatunayan na iisang tao yung kailangan maging signatory, no, or certain personalities sa inyong company ang ating pong pinapakita dito. Usually ID ninyo, ID ng ating signatories, no, yun po. And sabi nga natin, kailangan natin ng 2 copies dito. Okay? Ayan. So remittance of contribution tayo, no? Beginning on the last day of the month when when an employee's compulsory coverage takes effect, and every month thereafter, no, during the employment. Ayan. So kailangan po susundin nyo yung nakalagay dun sa ating contribution schedule. Ayan. So base dito sa ating bagong contribution schedule, no, ay kailangan, no, i-follow po natin
at makikita po natin yung kanilang contribution at the same time magkano i-contribute ni employer. Okay? So deduct the employee share, no, from the employee's salary and pay the employer share. Maaari itong contribution ninyo sa regular SSS program, no? And including yung EC contribution or yung employees compensation contribution. Doon sa pagre-remit natin ng contribution sa EC, either 10 pesos or 30 pesos, depende sa kinikita ng ating pong member. Okay? So hindi po na-deduct nyo na ay okay na po siya. You need to remit that to SSS, no? For that particular month, no? So meron tayong prescribed period, sabi nga natin ay applicable siya, no, na gagawin nyo monthly. And then yung pag-generate ng PRN, no, gagawin nyo rin po siya dun sa ating online account. Okay? And no, sabi nga natin, just in case man, kung halimbawang yung ating pong pagbabayad ay pumasok sa holidays o weekends, no? So yung ating pong next payment date ay yung working days, no? Due on the last working day of the next month following the applicable month, yun po yung susundan din natin. Okay? So kung halimbawa ang i-report nyo ay para sa month ng August, no? Hanggang sa katapusan ng September po yan. I-report po natin. Okay, kung magre-report kayo para sa mga employees niyo na nagtrabaho, no, sumahod ng month ng September hanggang sa end of October naman po ang ating pong due date. Okay, pero sabi nga natin, wag na po tayong lagi dun sa last day, no? 30 days naman po 'yun. So mas mahaba pa yung panahon para makapag-report naman po tayo. Okay? So dito sa ating pong dinededuct, no, na contribution, sabi nga natin ay depende sa sinasahod ng ating member, no? So maliban dun sa regular SS program, meron din po tayong nagiging contribution dito sa mandatory provident fund. Okay? So this is for the employees or members, no, OFWs na merong contribution, no, that exceeds 20,000 monthly salary credit. Or kung sa mga employees, no, ay merong kinikitang 20,250 pataas. So meron silang magiging contribution, no? So dito sa contribution mag-uumpisa yan dun sa 20,250, no? May 75 pesos na minimum, no? 47.50 para sa employer share and 22.50 naman para sa employees share. Yan. So pataas ng pataas depende sa sinasahod po ng ating pong member. Okay? So maganda din dito, no, nakakapag-ipon, no, yung ating pong mga employees din sa pamamagitan ninyo bilang employer. At no, sa ngayon we have 1,500 na maximum na contribution dito monthly, no. So yung 500 sa employee, no, and then yung 1,000 sa employer share po 'yon. Yan. Okay? And isa pa, no, dun sa remittance ng ating pong contribution. Ayan. So just in case, no, for the delinquent employer, no, so the delinquent employer shall pay besides the contribution, no, a penalty of 2% per month from the date the contribution falls due until paid. Ano ibig sabihin? Kung halimbawa, nagbayad kayo ngayon pero meron pa rin kayong hindi nabayarang contribution sa mga lumipas na panahon. So, nag-i-incur yan ng penalty. Ayan. So, babayaran nyo po talaga dapat yan. So, maliban pa dun sa binabayaran yung contribution noon, so magbabayad kayo ng mga contributions nyo ngayon, no, para maging updated din yung mga contributions ninyo. At dun sa mga lumipas po na mga contributions na hindi nabayaran, no, na singil sa empleyado pero hindi na-remit kay SSS, yung 2% po yung ating pinagbabasihan. Ngayon, just in case, medyo marami na, medyo malaki na yung ating babayaran na penalty, no, meron tayong ongoing na condonation program, no, sa ating pong pagbabayad ng contribution. You need to coordinate with your accounts officer or sa pinaka malapit na SSS branch or kung saan yung concerned branch po natin. So doon po kayo makikipag-usap para doon sa payment, no? Kung hindi po natin kaya yung one-time payment, pwede naman po, no, staggered payment or sabihin na, or rather pwede naman po yung installment, no, na payment po natin. Okay? Ayan. Basta makipag-usap lang po kayo sa accounts officer.
Okay? And isa pa, no, dun sa remittance of contribution, just in case, may employees tayo na merong multiple employers. So, ibig sabihin, hindi lang kayo yung company na pinagtatrabahuhan niya, no? Most of the time, ito po yung mga professionals po natin, no, na mga professors or teachers, no, engineers, architects, doctors, ayan, yun yung usual na merong mga multiple employers. Ngayon, just in case, no, isa kayo doon sa mga companies na yon, hindi po kayo sasabihin na option lang para sa pagre-remit ng contribution. Hindi po. Kailangan nyo pa rin po siyang kaltasan, no, at i-remit yan kay SSS. So the collection and remittance of employees and employers' monthly contributions where an employee receives regular or variable compensation from more than one employer shall continue to apply. So, magbabase na lang yan kung sino yung mas mabilis, no, na makapag-generate ng PRN at makapagbayad. Yun po yung nakikita natin na mga na mga naka-post. Pero huwag kayong mag-alala, no? Kasi lahat ng mga paid contributions basta tama yung SS number, papasok po siya. Ngayon, just in case. Sir, what if sa isang company po, yung aming employee ay meron ng maximum na contribution? Okay? So ang gagawin po natin dun sa mga employees po na 'yon, no? Meron silang option, no? Every year, every first quarter, minsan January or February ginagawa po nila, no? Ay pupunta sa branch and magre-request, no, ng manual verification para lahat ng mga contributions niya ay ma-verify, ma-check, no? Titingnan natin kung meron siyang maaaring i-apply na overpayment. Okay? So every year pwede niya pong gawin 'yon. Yung mga overpayment po niya, pwedeng ibigay sa kanya. No? Sir, kailangan po ba kami bilang employer ang gagawa po nito? Actually po, maaari niyo siyang i-assist, pero ang gagawa pa rin po ng ating pong pag-request ay si employee or si member pa rin. Okay? So, pwede nyo lang po siyang i-assist. So, again, meron po siyang option para just in case may makuha siyang overpayment para dun sa mga contributions. Pero kung wala po, kumbaga, ang ginagawa po natin, pinagsasama yung mga contributions ng mga employers po niya hanggang sa ma-meet, no, yung, kumbaga, totality of contributions. Kung hindi siya pumasok dun sa maximum, so lahat ng contributions niya ay papasok dun sa kanyang records naman. Okay? Ayan. And also, hindi lang sa contribution ang kailangan pong i-remit, no? So, dapat po magre-remit din tayo ng loan amortization. Okay? So, deduct the monthly loan amortization. Submit to SSS any monthly report of employees' loan amortization, no? The employer shall require the new employees to disclose their existing SSS loans and continue deducting and remitting the monthly amortizations. And due on the last working day of the next month following the applicable month ang ating pong reporting. So, the same with the contribution po natin. Okay, deduct and remit again. Okay? Sir, what if kung ito pong aming employees na to ay dating nag-loan, no, sa kanyang dating employer? Kailangan ba i-deduct namin yung kanyang monthly amortization sa kanyang sinasahod? So ang sagot diyan, yes. Sir, what if kung sabihin ng empleyado na wag na lang i-deduct, sila na magbabayad voluntarily, no? Wala po silang option na ganito kapag sila ay empleyado. Sir, what if kung talagang i-insist, talagang gusto niya siya na lang, no? Ang gawin niyo po, no, ay sabihin niyo, i-impose niyo yung mandate ng SSS. This is a law, no, na kailangan nating sundin. Kapag hindi natin yung sa sinunod, no, syempre may mga hindi naman natin gusto pero kailangan na may karampatang danyos yun, no? Yan. So yun po yung ating pong susundin, no? So again, i-impose nyo kung ano yung dapat na gawin. Okay? Yan. Minsan din, no, sasabihin, sir, wala daw pong loan balance or wala daw pong loan na in-apply yung aming empleyado pero may nakikita siya dun sa kanyang records na meron loan po siya. So most of the time kapag naglo-loan, no, ay nagiging makakalimutin, nagkaka-amnesia, nagkaka-dementia, no. But kidding aside, ayan. So meron naman pong paraan para malaman natin kung talagang siya yung nag-loan or hindi po. And kapag lumabas po, no, na siya po talaga ang nag-loan, no, ay
yung existing interest and penalty, babayaran po. At ito po ang susundin nyo na. Hindi po yung dating contribution or rather yung dating loan amortization niya. So yung updated loan amortization niya, nakasama yung interest and penalty. Okay? Ngayon sir, what if kung halimbawa medyo malaki na yung penalty? Sa ngayon, we have existing na consular loan program. No, they can apply to that. No, at ito po ay naging topic na rin dun sa mga previous mga webinars natin dito sa eskwela. Ayan, so pwede nyo pong sundan yung mga videos po natin para dyan. Okay? And also, no, just in case meron na tayong mga na-submit, no, ng mga loan, tapos meron pong hindi na post. Ayan. May mga na-submit kayo. It's either contribution or loan payments. Ang gawin po natin, makipag-coordinate, no, at mag-request ng proper posting of contribution or loan payments po. So ito po ay maaring sa branch pa lang ay maayos na or dito sa main office po. So magdedepende po 'yan. Again, no, sabi nga namin napakahalaga po ng inyong ginagawa, no? Kasi po, syempre kayo po yung katuwang namin sa pagbibigay ng proteksyon sa mga empleyado, no? So kung halimbawa may mga pagkakataon, no, na kailangan niyo ng assistance, no, para dun sa mga pagre-report 'yan, lagi po kayong makipag-communicate. Don't hesitate na mag-email, pumunta sa branch, no, para po ma-assist po kayo. Okay? And no, fourth, no, production of employees records. So ito po ay hinihingi natin just in case may mga kailangan tayong ipapost ng mga contributions, ng mga loan payments, no? Ayan. So kailangan po, sabi nga natin, maintain true and accurate records of the employees. Yung mga PRN po natin, no, payment reference number, although ito naman ay online, available naman po, pwede nating i-verify, no? May mga pagkakataon din na kinakailangan natin ng mga physical records, no? So kailangan din po 'yan para po if ever ma-edit rather ma-audit, no, yung inyong company ay may papakita po tayo. And ito pa, just in case may mga employees po kasi tayo na medyo matagal na sa atin, and then kapag nag-file ng mga long-term benefit like retirement benefit, no, so titingnan yung mga records nila. No, so dapat maging available din po 'yun. Although ang pagme-maintain ng mga records minsan 5 years, 3 years pa sa mga companies, minsan 10 years. What if kung 30 years, 20 years yung employee na 'yun na nagtrabaho, no? Baka wala na po. Kaya much better na magkaroon tayo ng additional na kumbaga filing of records, hindi lang po kay SSS, para just in case balikan man yun, no, mayroon po tayong makukuha ng mga information pa. Okay? Present work records such as payroll, books of accounts, and other records that the Social Security Commission may require, no, through the representative for inspection by the SSS. Okay? Ayan. And fifth one, pay in advance the sickness and maternity benefit due to the members po natin. Okay, sickness benefit, kailangan po, no, kapag meron na kayong approved number of days, ayan, kailangan ito po ay maibigay nyo na kagad. Don't worry, no, just in case yung employee ninyo nag-awol, nag-resign, o kaya hindi na nagparamdam sa inyo, makakapag-reimburse pa rin po kayo basta may kaukulang dokumento tayo, no? So dapat meron tayong notification, no, proof na nag-advance tayo ng ating pong mga it's either sickness or maternity benefit. So napakahalaga po niyan, no? So ngayon talagang hindi naman po pinapabayaan, no, yung pag-reimburse po natin. Pero syempre kailangan din po natin ng mga kaukulong dokumento. Okay? Ayan. So again, ang pagbabayad ng sickness and maternity benefit, ina-advance ni employer yan. Okay? Hindi po 50%, hindi 25%, hindi pwede na sabihin nyo, ay sir, kapag na-reimburse na, hindi po. Ina-advance yan in full. Kasi 100% naman po ay ito ay binibigay. Okay? Ayan. Okay? So isa pa, no? Ayan. Keep their employees updated on the changes in SSS policies and increase their benefits. Ayan. Dito po sa updated, ayan, bilang isa dun sa mga empleyado ng Member Education Department, we are conducting seminars not only para sa mga employers, but also para sa mga members din po natin. Just in case, no, medyo hesitant kayo magbigay ng mga information, yung updates mo, at parang baka mamaya kahit sabihin yung tama naman yung sinasabi nyo, pero wala pong, kumbaga, parang napag-iisipan pa rin po kayong parang hindi maganda ng mga empleyado ninyo at hesitant talaga sila na umuo sa mga sinasabi nyo. Let us do the work.
Yan. So, pwede nyo po kaming invite. Yan, mag-email lang po kayo sa member_education@sss.gov.ph, no? And then, i-schedule natin yung mga company seminar sa inyong, kumbaga, mga company premises. Ayan. Okay? Certify SSS-related documents for their employees when required for their claims. Ayan. So, ang certification natin, no? Ayan, pwedeng yung certification, yung mismong physical form, or baka sa online nag-apply at dun po natin isa-certify. It's either loans po yan or benefits po yan, no? So, gagawin po natin. Ngayon, just in case, minsan sa mga loans po, meron po kayong option, yes or no, no? So, binibigyan po namin kayo ng kapangyarihan pagdating dyan. Kasi baka mamaya may sarili po kayong house rules, no? Halimbawa, sa pagpapaloan ay kailangan at least meron kayong 5,000 na take-home pay bago siya makapag-loan. Ayan. So, depende na po sa inyo yan. Pero kay SSS, alam namin na qualified para sa loan yung inyong empleyado. So, may mga ganyan pong pagkakataon. That's why, binibigyan namin kayo ng option. Make sure lang na dapat empleyado yung ating nasa-certify, ha? Baka mamaya matagal nang wala pala si empleyado or baka mamaya hindi nyo naging empleyado pala talaga itong nagpapa-certify. Okay? And isa pa, ensure that all forms submitted are properly and accurately accomplished. So hindi lang siya properly and accurately updated at dapat malinis, no? Totoo yung nakalagay dun sa mga forms na nilalagay po natin. So it is a public document, no? Although si SSS hindi naman talaga niya kinakasuhan na just in case, pero nagkakaroon ng sanction. It's either hindi binibigyan ng certification yung company, no? At ito po yung nagiging means para hindi mag-continue yung company business. Ayan, may mga ganun po tayo. Okay? And then, no, isa pa, ayan, submit an updated L501, no? Annually or kung hindi annually, anytime na meron kayong i-update. Okay? So, yung ating mga signatories. Okay? Inform SSS of any changes, updates, and the datas or records, no? Mapa-temporary, permanent cessation of business or operation. Kahit ano pa pong nangyari sa company niyo, sabihin niyo po sa amin. Huwag po kayong magtatago. Kasi may mga paraan naman po para gawin to. May mga companies kasi na pagdating ng panahon ay nagko-continue pala yung operation. Tapos, nung nag-report kay SSS, delinquent. Kasi hindi pala siya nag-properly nag-report, no? Properly na nag-report kay SSS na meron palang cessation or stoppage ng operation, no? So kapag ganun po, makipag-coordinate kay SSS and we need documents po pag halimbawa po ganun ang nangyari. Okay? Kung halimbawa 2 months, 3 months lang tinagal ng business niyo, nagre-report kayo ng mga empleyado niyo dati. Kahit gaano katagal, gaano kabilis lang yung company ninyo or business, i-report nyo kagad kay SSS na tapos na, nagkaroon ng, kumbaga, nagsara yung kumpanya, nagsara yung business ninyo, sabihin nyo kay SSS. Ayan, hindi naman po namin kayo sasabihan, hindi, i-continue mo lang. Hindi po. So, magdedepende na lang yan. So, ipapakita nyo mga dokumento rin. Okay, so sabi nga natin, kung ano yung chismis ng buhay or ng company nyo, yan, sabihin nyo kay SSS. Yan. Chismoso rin po kami. Marites. Yan. But kidding aside, so dapat i-update natin yan. Okay? And then comply with the rules and regulations promulgated by the Social Security Commission and implemented by the SSS. Napakahalaga po niyan. Sabi nga natin, no, although lagi naman, no one's above the law at, no, ignorance of the law excuses no one. Ayan. So, dapat po alamin natin yan. Okay? So, here are the forms na kailangan po nating alamin when we have a business, no? Kapag magiging employer po tayo. So, we need the R1 for the registration, R8 or yung employer data change request, no? Para sa mga pagbabago, pag-updates, and no, sa pagre-report, no, ng ating pong mga employees, R1A. Okay? So with that ends our presentation, no, sa ating pong employer coverage. Ayan. So ibibigay ko po, no, ang ating virtual floor sa ating pong pinagkakapitagang mga facilitators. Ayan, Sir Rodel and Ma'am Neds. Ayan. Thank you so much po. So, Sir Joven, ready na ba for our Q&A? Yes, sir. Okay. So, Sir Joven, this is from benefits.smhome.ho. Paano po kapag hindi po masubmit yung R1A po? May remark po kasi na DOE in
OVHIS, paano po kaya maayos to, Sir Joven? Actually, ito po yung bagong issue natin, no, dun sa ating pong pagre-report. Well, basically, ito po ay pinapakausap natin dun sa ating pong mga accounts officer. Ayan, kapag may mga report natin. So, ang ginagawa po natin ay pinapa-update din dun sa mga records, and also, no, ayan, si employer representative po dapat makipag-communicate, no, sa ating accounts officer pag mga ganito po ang remarks na nakita po natin. Thank you po. And thank you dun sa ating participants, and thank you din, Sir Joven. For our next question, this is from Anonymous. Sayang hindi niya nalagay yung pangalan niya. No? Good morning. As an employer, paano po malalaman if they have an existing loan in case na ayaw tong i-declare ng empleyado, Sir Joven? Ayan, so unang-una, kapag ito po ay ni-report natin sa R1A, no, at i-report natin sa RTPL or Real-Time Processing of Loan po natin, no, yung SS number ng ating empleyado, makikita na po kagad natin yun kung ano yung mga sabihin nating loans niya, no, it's either calamity, salary loans, or any loans na meron po siya, kahit na po hindi po ibigay yung mismong account, no, ni member. And doon po na tayo magbabase, no, sa updated loan amortization niya po kapag ni-report po natin. Pero yun nga, sabi natin, i-impose natin, no, kasi kasama yan sa responsibilities as an employer na i-mandate sila na manghingi po kayo, mabigyan kayo ng ating pong kaukulang dokumento sa pagpapatunay na meron po siyang loan. Pero yun nga, kung just in case ayaw nga po magbigay, yan, makikita pa rin naman po natin yan, sir. And thank you, maraming salamat, Sir Joven. Again, dapat reported sa R1A, ano? So eto, parang inline siya with this next question from Anonymous din, ano? Need pa rin po ba magpasa ng R1A kahit na-update na po sa SSS portal, or no need na? Thank you po. Ayan, so nasagot na nga rin po natin yan kanina dun sa ating presentation, but anyway, yan para sa pag-review lang ng ating pong pinag-usapan, no. So hindi na kailangan na nagpasa ng ating pong physical form, pero may mga case-to-case basis nga tayo, just in case may mga i-report po kayong empleyado na matagal lang nawala sa inyo, pero nakikita pa rin po sa ating records. Ayan, so kinakailangan po ng ating accounts officer na makita yung dati niya pong mga information, no. So titignan din po dito yung mga COE or mga any documentation ng papatunay naging empleyado at wala na sa trabaho yung empleyado ng company po na yun. Ayan. Sir? Thank you, Sir Joven, and hopefully nasagot na yung question kay Anonymous number 2. So dito meron ulit tayong Anonymous, no? Unfortunately hindi niya nalagay yung kanyang pangalan. This is from Anonymous number 3. Pwede po bang maalis yung OTP sa pag-o-open ng employer account, Sir Joven? Ayan, magandang katanungan po ito, no. So ito po ay isa sa security features po, no, ng ating pong online account, no. So yung OTP kinakailangan po ito just in case, no, we're going to have a problem pag-receive ng OTP. You need to coordinate with the SSS branch, no, at i-update yung inyong contact information po para po ma-receive nyo yung OTP po natin. Ayan. Thank you, Sir Joven. Salamat. So for our last question, Anonymous number 4, hindi na naman niya nalagay yung kapangalan okay lang po niya, siguro kung Anonymous, puro 456 yan, sir. Parang kilala ko po yung Anonymous. Ayan. Shout out po sa inyo, Anonymous 1, 2, 3, and 4. So, ito na po yung question niya. In employer registration, pwede po bang mag-request na agad ng SSS number? Even construction pa lang. Siguro parang habang nagtatayo pa lang sila ng business. If yun yung ibig niya sabihin, no? Yes, opo. Ayan. So ganito nga yan, no. Sa first day pa lang na ating pong pagkakaroon ng ating pong kumbaga idea na magbi-business po tayo. So you need to register under the PBR. And then sa PBR magkakaroon tayo ng ating pong employer ID number, no? And no, kung halimbawa may isa po kayong empleyado na magtatrabaho para sa inyo, no? At kahit na hindi pa mismo nag-ooperate yung company, so you need to report that. At kailangan nyo na meron po kayong
employer account. And dun sa registration sa online, no, just in case man, no, ay kinakailangan. Upon registration, meron na po tayong online account po. Ayan. Sir? Ayun, so that's our last question. Maraming salamat, Sir Joven, sa magaling Thank you at rin po. mabait na pagsagot sa ating mga participants. Ano? Asahan ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyong magkabago. Express